Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ngayon, viral ngayon sa social media ang di umano'y balitang Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte Carpio may pasabog K-12 program. Magbabago na. Pero bago ang lahat mga kachika, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan. At huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kachika, kinumpirmang i-re-revisa ang K-12 program. Ito ang kanyang naging talumpati sa nakaraang pagpapahayag ng Department of Education ng kanilang mga panibagong polisiya na ang nakasanayang senior high school ay may malaking pagbabago na mangyayari sa darating na panibagong school year. Itinakda mismo ni Vice President Sara Duterte Carpio na kasama at nakapaloob sa panibagong revisyon ng K-12 program ang mandatory military service alinsunod sa kanyang ipinangako noong kampanyahan pa lamang para sa 2022 election. Mananatiling 12 taon in summarize ang years ng mag-aaral sa elementary, junior at senior high school. Ngunit ang panibagong curriculum ng senior high school ang isa sa mga target ng Vice President at Deputy Secretary na si Sara Duterte Carpio na maribisa ayon mismo sa kanyang naging talumpati. Bukod sa English proficiency at iba pang asignatura, dito na daw dapat ipasok ang mandatory military service para sa lahat ng mag-aaral bago pumasok o tumungtong sa kanilang college year. At dahil nga sa balitang ito ay marami sa ating mga kababayan ang nagbigay ng kanilang hinaing at komento. Isang araw malaking pasanin para sa mga magulang ng mga mag-aaral ang K-12 program at marami sa kanila ang nanawagan sa pamahalaan na sana'y tapusin na ang K-12. At ayon pa nga sa kanila, dapat lang talaga alisin niyang K-12 na yan. Sana nga po mawala na ang K-12 na yan. Wala din namang makuhang magandang trabaho at kailangan pa talaga ang 4 years college courses. Tama lang yan, may alis ang K-12 dahil lalong nagpapahirap yan sa mga mahihirap at hindi yan nakakatulong sa mga manggagawang magulang. At kahit graduate ng K-12, hirap din maka-apply ng trabaho at sobrang pahirap yan sa mamamayan. At sana makontrol ng gobyerno ang ating bilihin sa pamilihan. Ma'am Inday, God bless ug daghang salamat. Unta imong mapadayon ng nasugdan ni Tatay Diggs. God bless Pilipinas. Tama at dapat ng tudukan. PBBM and BP Sara, mabuhay po kayo. Our years at school before are enough. The extra 2 years is a burden to the parents and the student. Usapan natin ngayon, ito po, no, mandatory ROTC, sinulsulong na po sa Senado. Meron na pong hearing ngayon at mukhang maganda po ang very positive po ang hearing tungkol po dito sa ROTC o mandatory ROTC, Reserve Officers Training Corps.
no? Ganda po ang perception ng mga tao, no, sa sinasagawa. Gustong-gusto na ng mga mamamayan, no? Kahit po sa survey, 'di ba? Talagang gustong-gusto na po ng mga tao na ibalik yung mandatory ROTC niyan. Kami po, produkto po kami na may ROTC, no? Hindi naman po 'yan yung pagbibilad lang sa araw, eh. May tinuturo po mga values 'yan. At isa pa po, sa mga estudyante po sa kolehiyo, kasi hindi po para to sa mga tatama po natin. Nung una po kasi uusapan pa kung saan ipapatupad, no? Ngayon po malinaw na ito po ay para sa kolehiyo lamang. Dahil po sa senior high school, hindi po pumayag ang DepEd Secretary na si Vice President Inday Duterte na sa senior high school. Kaya po sa college po 'yan, no? 2 taon po sa kolehiyo, magkakaroon po ng mandatory ROTC. Ito po, sabi nga po bakit po ba nagkakaroon ng mandatory ROTC? Ano ba ang purpose, no? Para lang po sa mga hindi nakaabot sa mandatory ROTC. Ito po sinabi ng chief proponent nito na si Senator Bato. As we come to discuss in detail the positions of each significant agency, we will see the benefits that this measure hold for the future of our country. This is to address the possibility that when there is a threat, whether natural or man-made, and I'm certain they will come, we will be ready, not just the government but the whole nation, no? Ito po ay paghanda sa ating mamamayan. Ang para po sa eventual na digmaan, hindi lang po sa digmaan eh. Alam niyo po, napakalaking tulong po ng mga ROTC. Nakita po natin, no? Meron pong yung minsan po ako ay nakatambay, yung nagko-cover po ako diyan sa Dolomite. Nakita po natin na may isang eskwelahan na ROTC nila. Pinadala ron sa Dolomite para maglinis. Mas madali po, no? Ipadala yung mga ROTC paglinisin ng mga maruruming Manila Bay kaysa po sa LFS. Kaysa po sa bayan, ano bang mga grupo yung Kabataan Party List. Kasi po, real talk, buhat po nang nawala yung tama po yun, no? Paghanda laban sa eventual na digmaan, hindi marunong bumaril yung mga bata natin, hindi nakaranas humawak ng baril, no? Ikalawa, syempre, maganda rin po yan. Alam nyo po, meron talagang panahon na very active po yung mga kabataan, no? Kinakailangan po nila maging talagang gigil yan, yung naghahanap po yan ng mga idealism, no? Kung ang i-offer lang po natin, halimbawa po ng idealism yung pagiging makabayan, nationalism. Sa ROTC guys, ang matutunan nyo dyan, disiplina. Matututo kayo sa disiplina dyan. Isa lang po yung nakikita nilang nationalism eh. Yan po yung nationalism na ino-offer nitong mga Kabataan Party List, nitong League of Filipino Student, LFS, at iba pang mga grupo ng mga kabataan, di ba? O edi pwede rin naman siyang ang nationalism po na tinuturo naman nila ay yung nationalism na anti-government, no? Yung nationalism na bubuo o pababagsakin yung bulok na sistema ng gobyerno. Ganun, ang sarap pong pakinggan yan kung kayo po ay kabataan, di ba? Gusto nyo ng magandang kinabukasan, kaya kinakailangang ibagsak ang bulok na gobyerno. Ganyan po yung sinasabi dyan, no? Wala pong alternative. Maganda po yung ROTC, talagang masasabi po, may option po yung bata, no? Nationalism na ipagtanggol yung pamahalaan, ipagtanggol yung Pilipinas sa pamamagitan ng pagtatanggol sa maging bahagi ng talagang totoong nagtatanggol yung mga sundalo, no? At sa isang banda naman po ay pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa gobyerno. May option yung bata, hindi lang po dito pupunta. O, di ba? Kaya po, naroon pa rin sila sa pagtanda eh. Okay. Yun po, ikalawang kagandahan yan, di ba, ng pagkakaroon po natin ng ROTC. No? Makakatulong po talaga. Kung ito ba naman, tignan nyo kung ito ba namang mga kabataang aktivista ay pinalalahok ninyo sa mga kaiga-igayang baka matuwa sa inyo yung mga nasa pamahalaan. Wala pang pong grupo ng aktivista na naglinis sa Manila Bay. Meron po tumututol. Tumututol sa Dolomite.
Pag ROTC po, pag may lilinisin, talagang kasama yan eh. Di ba? Pag merong mga proyekto, magtatanim. Ayan. Very active po yung mga ROTC, yung mga Boy Scout. Yan, mga tataniman yung mga kalbong kagubatan. Diyan po very active yan. Kung yan ba naman, nagtatanim kayo, kayong mga kabataan party list, naglilinis kayo ng dolomite, hindi nyo nga pala lilinisin yun dahil tutol kayo dun eh. Tutol kayo sa kagandahan eh. Kaya po, hayaan po natin yung kabataan natin kung saan sila, di ba? At least may option. May option sila sa mga organisasyon. Meron ding mga, hindi pala nila option yun, mandatory. Ibig sabihin, sa ayaw nyo sa gusto, kayo ay magiging mag-ROTC. Pati po mga babae na ngayon, no? Dati lalaki lang eh. Sabi nga ni Senator Bato, hingi kayo ng equality, no? Sabi kayo na kaya nyo yung gustong oportunidad. O yan, para walang diskriminasyon, pati babae kasama sa ROTC. At yun na nga mga kachika. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.